So, para sa ating morning revival preview, ang schedule natin ngayon ay week 5, day 5, 5-5. So, Friday. So, magbabasa na ako ng mga Bible verses natin. 1 Peter 3:7, Husbands, assigning honor to them as also to fellow heirs of the grace of life. So, bigyan natin ng pansin yung term na ito, grace of life. So, ito ay general title ng grace. Ano ba ibig sabihin ng grace of life? Siyempre, ang life, palaging tumutukoy sa tres unong Diyos na naidala tungo sa loob natin. Yan ay buhay. At pag sinabi naman natin grace of life, ito naman yung biyaya na nasa loob ng buhay na dinala sa atin. Kaya ang buhay ay biyaya, ang biyaya ay nasa buhay. So yun. So yun yung pinaka-title, grace of life. So pwede natin sabihin lahat ng believer meron ito. Kasi lahat ng believer ay may buhay. So lahat ng mga believer ay may grace of life. Kaya ito yung meron tayo. Amen. So 4:10, each one as he has received a gift, ministering it among yourselves as a good steward of the varied grace of God. O ito naman, sabi rito, kailangan tayo ay maging isang good steward of the varied grace of God. Good steward. Ang steward naman, ito yung mga tagapaghain, tagapaghatid, taga-serve. Kailangan good ka. Ang ibig sabihin ng good steward, pwede ko sabihin yung mga good ay ito yung masigasig, masipag, agresibo, hindi tatamad-tamad. At tayo ay mga tagapaghain ng varied grace of God. Ang varied grace of God, ito yung iba't ibang uri ng biyaya, depende sa pangangailangan. Ang grace ay isa lang naman. Pero sa pangangailangan, maraming klase. Kasi ang pangangailangan ay marami. Iba-ibang klase. Kaya ang grace ay iba't ibang uri din. Varied din siya. Ganon. So parang tinutugunan niya, depende sa sitwasyon. 5:5. God resists the proud, but gives grace to the humble. Amen. So anong kondisyon para tanggapin mo ang biyaya? You have to be humble. Ang isang taong proud, pag proud, ay nire-resist ng Diyos, sinasalangsang ng Diyos, binibitawan, inaayawan, tinatanggihan ng Diyos. Tinatanggihan. At syempre, pag tinanggihan ka ng Diyos, wala kang biyaya. So, ang pinaka natatanging dahilan kadalasan, bakit ang isang tao ay walang biyaya? Dahil siya ay proud. Pero kung ang isang tao ay punong-puno ng pagpapakumbaba, ito ay nag-aaya ng biyaya tungo sa kanya. So, lagi nating panatiliin na tayo ay nasa isang sitwasyon na hindi tayo nagmamataas. Panginoon, ibaba mo ako. Kung sakaling may panahon na biglang tumataas ako, iparamdam mo, ipaalala mo. Sapagkat ayaw namin mawala ang biyaya ng Panginoon. Amen. Peter also speaks of the grace of life. That is, the inheritance of all the believers, whether strong or weak. Peter teaches the believers, the believing brothers, to love and to sympathize with their wives, because their wives, as the weaker vessels, are fellow heirs of the grace of life. This life is the triune God Himself as our life, living in us to be our inheritance. So may words dito, specifically, especially sa mga husband, na sinasabi niya, siyempre ang pinaka-main function ng isang husband ay upang mahalin ang kanyang asawang babae. At sympathize, makipagsimpatya sa kanya. Huwag siyang patulan. Kasi ang sinasabi rito, ang mga kababaihan ay weaker vessel.
Weaker sila. Kaya kailangan intindihin natin. Dahil diyan, lalong higit na kailangan nila ang pagmamahal at pagsisimpatya, lalo mula sa kanilang husband. Kaya hindi sila pwedeng kawawain. Kailangan ng mga asawang babae minamahal at nakikipagsimpatya tayo. Huwag tayong masyadong, ang ibig sabihin, huwag tayong masyadong righteous. Kasi pag ginigiit natin yung pagiging makatwiran, nauuwi lang yan sa pagtatalo. Kaya okay lang, sige lang. Sige, parang ang simpatya ay okay lang, parang ganon. Parang okay lang, sige lang. So, di ba? Para sumaya sila. Amen. The varied grace of God indicates the riches of the grace of God in its varieties ministered by the saints to one another. You minister to me one variety of grace, and I minister to you another variety. So, mayroong mutual ministering. No? Pag mi-ministeryo sa isa't isa, mutual. Walang tao na pwede magsabi, ako na lang magmi-minister kasi ako yung malakas eh. No, hindi mo pwedeng sabihin 'yan. At hindi mo rin pwedeng sabihin na hindi ako marunong mag-minister. Ang church life, especially ang church life, ay kine-carry out natin, no, sa aspekto ng mutual ministering of the varied grace of God. No, sapagkat ang sitwasyon natin sa loob ng eklesiya o sa sitwasyon natin sa buhay, iba-iba. Iba-iba ang sitwasyon natin sa buhay. No, maaari yung pinagdadaanan ko, hindi mo yan pinagdadaanan. O may pinagdadaanan ka na hindi naman yan ang aking pinagdadaanan. No, pero ang maganda, nagmi-ministeryo tayo ng biyaya ayon sa kung ano ang pinagdadaanan ng ating kapatid. No, sapagkat ang biyaya, sinasabi nga natin, ay isang sustento. Supply ito support. O kapangyarihan ito. Pampalakas ito. Pang-encourage sa mga humihina. No, at ito ay nagdadala ng magandang damdamin sa mga tao sa panahon ng kanilang mga panghihina dahil sa problema. Alam niyo, may mga tao, kung tutusin, dahil sa pinagdadaanan nila, parang feeling nila ayaw na nila mabuhay. Totoo naman yan. At mayroong mga tao na dumaan sa mga matitinding kapighatian sa buhay na wala na silang panlasa na mabuhay pa. Ang feeling nila hindi na sila sasaya. No? Paano mo sila matutulungan? Kailangan magministeryo ka ng biyaya na tumutugon sa kanilang sitwasyon. Kaya minsan nga, naalala ko, hindi ko makalimutan yung isang patotoo ng mga kapatid. Kasi nung araw, may mga kapatid na nagdodornak sa mga pintuan na maski na hindi nila kilala, kumakatok sila para magbigay ng ebanghelyo. Ang ebanghelyo ay biyaya yan eh. At na ibigay nilang ebanghelyo sa isang tao, no, at yung taong yon tinanggap naman, at yung tao naligtas. Siyempre, pag naligtas ang tao, sasayang bigla yung buhay niya. Parang nawala lahat yung kanyang kabigatan. Tapos yung tao, sinabi niya, kung nahuli kayo, hindi nyo na ako naabutang buhay. So yung tao na yun is about to commit suicide. Kung ilang minute lang na hindi siya nakatok. So, ibig sabihin, yung grupo ng mga kapatid natin na nagministeryo sa kanya ay nakapagministeryo ng sapat na biyaya para sa pangangailangan ng taong yan. So, maraming pagkakataon. May mga nangyayari sa panahon ng gospel preaching. Kasi ang gospel, biyaya talaga ito eh. Hindi lang ito isang bagay na, nag-preach ka ng gospel para maligtas to sa dagat-dagatang apoy. Hindi. Kasama yan, pero hindi lang yan.
No? Kung hindi, mini-ministeryo mo yung biyaya sa taong ito. Na yung panahon na yan, may pinagdadaanan siya na maring in-arrange na din ng Panginoon at in-arrange din yung sitwasyon na yan. No? Para sa ganon, tumugma yung biyayang dala natin tungo sa kanila. Kaya ang daming tao, pagkatapos maligtas, lalo na bautismo, tanungin mo sila, ang saya ng feeling. Parang hindi niya maintindihan. Ako may mga ganyang karanasan ako. Na talagang yung tao, nung pagkatapos maligtas, tuwing tumayo, mag-speak, magpatotoo, yun ang ini-speak niya, yung pagkaligtas niya nung panahon na yan. Maski ilang years na, naaalala pa rin niya yun, nagiging patotoo niya. At ganoon din sa church life. Pwede nga natin sabihin, nako, nung narinig ko si kapatid, si sister, napalakas talaga ako. Hindi na-solve yung problem ko, pero napalakas ako mula sa kanyang pagsasalita. Di ba? May isang kapatid na talagang lumuluha kasi nagkaanak siya nung may sakit. May karamdaman, may kapansanan yung anak niya. Sabi niya, tuwing makita niya ito, dudurog yung puso niya. Na isang sister, nagministeryo sa kanya. Simula noon, hindi na siya nagkaroon ng ganyang klaseng damdami. Ang lakas ng spirito ng sister na yun. So marami yung mga kaya yung ministering to one another, sabi niya, with varied grace of God. Importante yan. Ito nga ang dahilan kaya importante mag-visit ka ng kapatid. Mag-visit tayo ng mga kapatid. No, in season, out of season, lumabas tayo. Minsan may mga kapatid noon nakakagip ko Hindi naman sila binibisita ko, pare kaya lang on the way na ako. Uy, daanan muna natin to si Naku, pagpunta ko, nung Lord's Day na yan, ang lakas ng spirit nung binisita namin na yun. No, ganun. Ibig sabihin, nagkaroon ng grace sa kanya. Dati hindi nagsishare. Pagkatapos magbisita, the following Lord's Day, unang-unang tumayo. Kaya ang ganda nito. Maganda itong part na to. Sabi niya, ulitin ko nga, basahin ko, sabi niya, instead of being proud, hindi, ito. Ito. So, sa unahan siya. Mas nauna siya kanina. Sabi niya, you minister to me one variety of grace, and I minister to you another variety. Yun yung Sabi niya, you minister to me, I minister to you. So, mutual siya. Amen. Okay, so, tuloy ko na yung basa. Today's reading na ako. Grace varies according to our situation and environment. For example, it will vary according to the kind of wife you have, whether she is naturally submissive or difficult. If your wife is good, you will not have as much grace as if she were difficult. Likewise, if you do not have any children, you will not enjoy the aspect of grace related to children. Oh, we all need to know this varied grace. Amen. So yung sinasabi natin, bakit may term na varied grace? No? So, ewan ko kung anong ginamit na translation. Kasi varied, iba't ibang klase. Varieties Di ba? Varied, nagkakaiba-iba siya. Isang grace pero nagkakaiba-iba. Yan ang explanation niya. Sabi niya rito, ito ay dahil iba't iba ang sitwasyon ng mga kapatid, kaya varied grace. Ibig sabihin, yung isang kapatid na ganyan yung sitwasyon, may isang angkop na grace para sa kanya. Kaya yun ang naimiministeryo sa kanya. Kaya naging varied siya. So yung example niya rito, alam mo ba, yung mga wife, iba-ibang klaseng wife sa kanilang pag-uugali. Merong wife na maamo, submissive, okay, madaling sumunod sa kanyang o magpasakop sa kanyang asawang lalaki. Pero meron namang matigas. Tigas ang ulo na talagang hindi mo basta masasubdue. Kaya
iba-ibang klaseng grace ang kailangan natin tungkol sa pakikisama sa iba't ibang uri ng ating mga asawang babae. Ngayon kung ang asawa mo ay mabuti, hindi mo naman kailangan ng biyaya na katulad ng kailangan ng isang husband na yung asawa niya ay mahirap pakisamahan. So, doon sa ganun, meron siyang uri ng biyaya na kailangan para doon. Kaya nag-iiba-iba siya. Di ba? Meron naman isang biyaya na halimbawa, kailangan ng isang tao para sa kanyang pag-aalaga sa kanyang mga anak. Kasi yung mga anak, may mga anak din na mahirap minsan alagaan. Oo, nakakakita rin ako niyan. Na yung mga magulang, kawawa. Lalo na yung anak, medyo may karamdaman. Oo, may karamdaman yung anak. Kaya kailangan nila ng biyaya para mapagtiisan nila at maaruga nila yung bata, yung anak nila. Minsan hindi lang isa. Ito isang problema itong batang anak niya. Tapos may isa pa uli, may problema uli. Naku, ilan yan. Ganong biyaya. Varied grace ang kailangan niya para mapalakas siya. Kasi yung pamamaraan ng Panginoon, mga kapatid, hindi niya inaalis ito yung mga ganyang bagay sa buhay natin. Hindi niya aalisin yan. Siya nga ang naglagay niyan eh. Tandaan natin, anong klaseng anak ang ibibigay ang meron tayo? Yan ay inayos ng Panginoon para sa iyo. Huwag ka na magreklamo tungkol dyan. At huwag mo rin akong tanungin bakit ganyan. Siya ang nakakaalam niyan. Ngayon, mula dyan, okay, kailangan mo ng biyaya. At kadalasan, ang biyaya, may mga biyaya, hindi nanggagaling ng direkta sa Panginoon. Meron din. Pero may biyaya na nanggagaling mula sa pagmiministeryo ng kapatid. Ganun. So, mula dyan, na nako-comfort ka, napapalakas ka, nai-inspired ka. So, lalo na doon sa mga nasa church life. Pero kung wala ka naman anak, hindi mo kailangan yung ganyang klaseng biyaya. Wala ka namang anak eh. Kaya varied siya. Depende sa condition at depende sa situation. Amen. In 1 Peter 5:5, Peter says that all of us should gird ourselves with humility toward one another. God resists the one who lifts himself above others and regards himself as better than others. Instead of being proud and showing ourselves above others, we should gird ourselves with the apron of humility. Ito naman binabanggit dito, yung mga mapagmataas. Mapagmataas. So, ano ba itong mga ganitong bagay? Sabi niya, yung mga tao na mas tinataas nila yung sarili nila sa iba. Ano ba tayo sa eklesiya? Pag ikaw, tinaas mo yung sarili mo at tinignan mo yung mga kasama mo na mga mabababa sila kaysa sa'yo, that means proud ka. Proud ka. Ano ba ito? Kasi minsan yung mga tao, lalo yung mga mas marurunong, o wag na marunong, sabihin natin yung mas mataas ang pinag-aralan. Wag mong sasabihin sa mga kapatid o wag mong papairalin yung isang damdamin na mas marunong ka kaysa sa kanila dahil mas mataas ang pinag-aralan mo. No. Ibig sabihin, wag mo silang maliitin. Sapagkat kung tinaas mo yung sarili mo, dahil ang tingin mo mas magaling ka, mas marunong ka, then proud ka pag ganun. Proud. Kasi tinaas mo yung sarili mo. Pero sa kabila ng mataas ang pinag-aralan mo, marunong ka kaysa sa kanila, pero tinuturing mo pa rin yung sarili mo na, kung minsan itinuturing mo pa yung sarili mo na mas mabuti pa sila, mas ano pa sila sa'yo. Ako na lang ang susunod sa kanila. Huwag na sila ang sumunod sa akin. Nilalagay mo yung sarili mo sa ilalim ng kanilang kapamahalaan. No? At yan ay humility, pagpapakumbaba. Kaya depende sa ating attitude.
at depende sa ating damdamin. Kaya ito ay isang warning na kung ikaw ay isang taong proud, i-resist ka ng Diyos at wala kang biyaya na matatanggap mula sa Panginoon. Pitiful, loser, no, ang sitwasyon mo. Kaya ito ay sinabi sa salita. Meron pang isa kong interpretation. Ang isang taong proud ay isang taong hindi nagtitiwala sa Diyos. Na ang feeling niya, maski walang Diyos, kaya niyang umiral. Kaya niyang gumawa, kaya niyang mabuhay. Ano magiging sitwasyon mo? Hindi ka nagpe-pray. Kasi yung feeling mo, simple lang to mga to. Kayang-kaya kong gawin to, i-solve to, Misa, wag na kayo tumulong. Ako na lang. Proud. Diba? So, hindi pwede ang ganyang situation. No? Kaya, nawa, maligtas tayo dito sa salitang ito. Attitude na ito. Proud. No? Alisin ang mga pride sa buhay natin. No? At ibaba natin ang sarili. Kaya, ang definition niya rito, i-gear yourself. I-ano mo siya, i-bigkis mo ang pagpapakumbaba sa buhay mo. Mga kapatid, isa sa pinakamainam na gawi ng isang tao ay ang pagpapakumbaba. Pagpapakumbaba. Alam nyo, malaki ang sakop nitong term na ito. Malaki ang sakop niya. Maski yung mga reaksyon natin sa eklesiya, ito ay pagpapakita, no, na pagpapakita ito kung tayo ay proud o mapagkumbaba. Diba? Sinasabi natin lahat ng bagay isinaayos ng Panginoon. Diba? Kung tayo ay na-offend, yan ay indication na ikaw ay proud. Kaya pwede ko sabihin na kung nasasaktan tayo, medyo wala naman tayo magawa dyan. Pero kung tayo ay nagre-react, iba yung nasasaktan, iba yung nagre-react. No? Kung halimbawa nasaktan ng isang tao, umiyak siya, ano lang yun? Hindi mawawala yun. Pero ang masama, nasaktan siya, umiyak siya, nag-react pa siya. So ang reaction ay nagpapakita ng pagiging proud. Sapagkat ang isang tao na humble, nasaktan siya, umiyak siya, pero hindi siya nag-react. Kaya kailangan matuos natin itong bagay na ito. Amen. Kaya sabi niya rito, pride is an attribute of our fallen nature by birth. God has His attributes and we have ours. We are fallen human beings. And as such, the first attribute we have is pride. Who is not proud? Whoever is not proud is good for nothing. In the Lord's work, however, we must try our best to guard against pride. Amen. Sabi niya, by birth, dahil fallen tayo, kaya proud tayo. Tama naman yan. Dahil sa ating pagiging fallen, nagkaroon tayo ng nature ng pagiging mapagmataas. Yung iba, mapagmataas pero hindi mo mahalata. Pero meron yan. Nasa nature natin yan. Kaya sabi rito, yung mga hindi proud ay good for nothing. Ibig sabihin, pag ang isang tao ay hindi proud, hindi na siya gagawa. Kasi isa sa dahilan bakit gumagawa ang tao, dahil gusto niyang magpakitang gilas. Kaya yung pride, nature yan na nagpapagalaw sa tao. So, merong ganyan na logic. Okay? Pero ganun pa man, sa work ng Panginoon, pinakamainam pa din na tuusin natin itong ganitong bagay. Tuusin natin siya. At hindi lang sa sarili natin pagsisikap,
kundi sa pamamagitan ng kalakasan ng Espiritu. Kasi ang Espiritu ay punong-puno ng pagpapakumbaba. Makiisa tayo sa Espiritu. Daigin natin siya. Even with Paul, si Paul na to. Si Paul na. Pakinggan nyo. The Lord was wary of an exceeding exaltation of himself. So he let him have a thorn in his flesh from Satan. Concerning the thorn, Paul entreated the Lord 3 times that it might depart from him. Nevertheless, the Lord said to him, "My grace is sufficient for you." The Lord seemed to be saying, "Paul, I will not remove the thorn because my grace is sufficient for you. I will give you sufficient grace." So ano ba sinasabi rito? So kung alam niyo itong istoryang ito, si Paul ay nakaranas ng excuse me. So ano ba yung thorn sa flesh? Okay. Siyempre sa paglalarawan, ang tinik sa laman ay masakit. Masakit yan. Gaano ang kaliit na isang tinik? O yung salubsob lang, alam nyo? Ang liit lang yan. Pero, hindi ka magiging comfortable pag merong tinik. So, ang Panginoon, naglagay ng tinik. At merong mga expert, bagamat hindi inelaborate ni Paul, ano ba yung tinik niya sa laman? Pero may mga nagsabi na baka ito ay isang uri ng sakit o defect, no, sa physical na katawan ni Paul na nahihirapan siya. At yung iba, ang kanilang analyzation, ito ay isang problema sa paningin. Kaya may mga nagsabi, di ba, sa Corinthians, kung pwede lang, ialay na lang nila yung mata nila kay Paul. So, ibig sabihin, may problema yung mata ni Paul. At probably, yan yung tinik. Probably lang. At itong si Paul, 3 beses siyang pumunta sa Panginoon para alisin itong tinik. Ibig sabihin, gabutin siya, pagalingin siya, paginhawain siya. Ang hirap kasi pag may defect tayo sa mata. Naku, nito isang araw nga, nagpasukat kami ng salamin dahil itong mata ko may depression. Nag-blur, nahihilo ko, sumasakit ulo ko. Okay, hanggang ngayon, wala pa yung salamin. So, kailangan tiisin mo. So, ganyan. So, 3 beses niya hiniling sa Panginoon na ialisin ito. Kaya naman yan. Sa Diyos naman, walang imposible. Kaya niyang alisin yung tinik. Kaya niyang ilagay. Kaya niyang alisin. Walang imposible sa Diyos. Sinasabi natin, with God, nothing is impossible. Ano lang yan, kumbaga sa wala yan. Kung gusto ng Panginoon, aalisin niya yan. No? Pero, 3 beses niyang hiningi, hindi inalis ng Diyos. Hindi inalis. So mga kapatid, hindi naman lahat na hinihiling natin sa Diyos, tinutugunan ng Diyos. Mag-pray ka lang. Kung nagkataon na ang iyong prayer ay gusto ng Diyos, gagawin niya yan. Pero kung ang prayer mo ay hindi tumutugma sa gusto ng Diyos, wala kang magagawa. Hindi mo siya pwedeng pilitin na gawin yung bagay na ayaw niyang gawin. Pero kung minsan naman, may mga bagay na gusto niyang gawin, hindi niya magawa dahil hindi tayo nagpe-pray. Kaya tama yung ginawa ni Paul. Pero hindi inalis. Ano sinabi ng Panginoon? My grace is sufficient for you. Sapat ang biyaya ko sa iyo. Ibig sabihin, hindi ko aalisin yan, pero bibigyan kita ng sapat na biyaya. Malabo mata mo, pero hindi, dahil sa biyaya ng Panginoon, ma-overcome mo yung difficulty. No? Tangi lang yung mga tao na may karanasan sa grace ang makakapag-explain nito. Kung wala kang karanasan sa grace, mahirap maintindihan yan. Nasubukan nyo na ba? Na-touch nyo ang Panginoon sa panahon ng inyong matinding kapighatian? Nasubukan nyo na ba? No? At malalaman mo kung ano ang kayang gawin ng biyaya sa buhay mo. Ako, pwede kong sabihin, nakita ko yung mga ganitong sitwasyon.
Isang taong mga depressed na ayaw mabuhay, na-touch ang Panginoon, isang saglit, nagbagong buhay, sumigla at wala na. Pero yung kapighatian niya, andyan pa. Pero yung biyaya, itinaas siya. Si Watchman Nee, nilarawan niya yung biyaya sa ganito. Sabi niya, yung isang naglalayag, biglang wala ng tubig, merong nakausling malaking bato doon sa tubig. Malaking bato. Kailangan siya makatawid doon. Kaya sabi niya sa Panginoon, Panginoon, alisin mo itong bato. Alisin mo yung bato. Yun yung konsepto natin. Madalas kasi pag nag-pray tayo, meron tayong solusyon na sinasabi sa Panginoon. Tinuturuan natin yung Panginoon. Paano niya lutasin yung problema. Para bang tayo yung nagtuturo sa Diyos. Panginoon, alisin mo yan. Hindi aalisin ng Panginoon. Paano kanya pararaanin doon? Ang sabi ni Brother Nee, ang gagawin niya, itataas niya yung tubig. Taas. Hanggang yung bato nasa ilalim na at pwede ka nang dumaan. Naalis ba yung bato? Hindi. Pero nakaraan siya. Ganun yung ano. So, maganda yung ano, paliwanag. So, yun. Okay? Pero hindi yan yung point dito. Ang point dito, bakit binigyan ng Diyos ng tinik si Pablo? No? Ang dahilan nito, sapagkat ayaw niya na si Pablo ay maging proud. Yun. Maging proud. Kaya sabi niya rito, the Lord was weary of an exceeding exaltation of himself. Na si Paul ay itaas niya yung kanyang sarili. Bakit? Kasi nakakita si Pablo ng mga pangitain. Nakita niya ang Hades at kung ano ang mga nandoon na hindi pa nakita ng tao except ng Panginoon. Sipin mo kung ang isang kapatid natin, sabi natin makakapag-speak tayo ng Hades according sa kwento ni Lazarus at ng rich man, comfortable, uncomfortable. Okay? So yun, pwede natin maintindihan. Pero ano talaga yun nandun? Hindi natin alam. Wala namang ganong explanation. Pero si Paul nagpunta doon, tinignan niya talaga. At sabi niya, may mga bagay siya nakita doon sa lugar na yun. Isa pa, nakarating siya sa third heaven. Ano meron doon? Pero pwede natin sabihin, andun ang Panginoon nakaupo. Pero meron pa dyan na hindi natin nakita. At nakita rin ni Pablo. So isang taong nakarating sa kaila-ilaliman kung saan yung mga patay ay pansamantalang nilagak. Nakapunta sa third heaven na wala pang taong nakakita kung anong meron siya. Kung ganun ang speaker, pagkakaguluhan siya. Maski ako, talaga maski bumili ko ng ticket, pag si Paul ang mag-i-speak, pupunta ako dyan. Kasi meron siya nakita na hindi nakita ng lahat ng tao. Gusto ko marinig yun. Ano mangyayari kay Paul? Taas niya. Exaltation, pride, So, kaya itong dahilan, nilagay ng Panginoon yung tinik para ibaba si Paul. Sapagkat napakadelikado ng pride sa tao. Kapag yan ay umiral sa buhay mo, wala ka na. Kaya ganyan siya kaseryoso. Ay, pride, layuan mo kami. Ayaw namin sa iyo. Amen. Okay, ito. Pride means distraction. Di ba? Tagalogin mo to, ang pagkapalalo ay pagkawasak. Mawawasak ka dito. Amen. Always remember that humility saves you from all kinds of distraction and invites God's grace for you. Ang humility, ililigtas ka sa lahat ng pagkawasak. Ang pride, wawasakin niya ang buhay mo.
Lahat ng aspekto ng buhay mo, lalo ang spiritual na buhay mo, sisirain niya. Mga kapatid, no, seryosohin natin ito. Seryosohin natin na huwag tayong maging palalo. No? Sapagkat kapag yan ay umiral sa buhay natin, distraction yan. Amen. Subalit ang pagpapakumbaba, ililigtas ka sa lahat ng klase ng distraction. Diba? Physically, ganyan. Sa daan, ilang tao ang napapahamak dahil sa kayabangan. Diba? Namamatay, napapatay ng wala sa oras dahil sa kayabangan. Diba? Kapahamakan, ang landas ng pagkapalalo ay landas ng kapahamakan. Sa physical na buhay mo, sa spiritual na buhay mo, sa pamumuhay mo bilang pamilya, masisira lahat yan. Kaya ito ay isang seryosong babala sa atin. Amen. Okay. Always remember that humility saves you from all kinds of distraction and invites God's grace for you. How good if we have grace with us because we are humble. Yan yung sinasabi na, how good. Diba? We have grace. Okay? How evil. Okay? How evil it is when a person is proud. Destruction comes upon him. Alam mo ba isang taong may pride? Ang way niya na dinadaanan, ibig sabihin, ay isang daan tungo sa destruction. Anytime, destruction will come upon him. Nakakatakot siya. Takot. Amen. If you are humble, grace comes. If you are proud, grace goes away. You have hindered grace. Amen. So, ang grace, mga kapatid, ay gift sa atin ng Panginoon. At gusto niya itong ibigay sa atin. Binigay niya kay Pablo at patuloy niyang binibigay sa mga tao na nabubuhay sa prinsipyo ng pagpapakumbaba. No? Subalit ang mga tao na nabubuhay sa prinsipyo ng pagkapalalo, hinahadlangan niya ang biyaya ng Panginoon na dumating sa kanyang buhay. Peter speaks of the old grace by which God, who has called the believers into the eternal glory, perfects, establishes, strengthens, and grounds them through their sufferings. The old grace is the perfecting grace, establishing grace, strengthening grace, grounding grace. God perfects, establishes, strengthens, and grounds us by grace through the channel of sufferings. Because of my weakness, nearly every day is a suffering day for me. But God has perfected, established, strengthened, and grounded me through weaknesses. Amen. Hindi masamang maging mahina. No, hindi na ibig sabihin, bigyan mo ng daan ang kahinaan. Iba naman yon. Iba naman yung mga tao nahuhulog sa mga masasamang bagay. Dahil sinasabi na, kasi po mahina ako eh. Tao lang eh. Hindi yan ang sinasabi ko. Ang sinasabi ko na mahina ay yung mga tao na humble. Ibig sabihin, hindi sila nagpapayabang na sila ay malakas. Alam nila mahina sila. At inaamin nila na sila ay mahina. No? At sa panahon ng kanilang kahinaan, lalo silang nagiging mababa sa harapan ng Panginoon. At ito yung oportunidad upang ang biyaya ay dumating sa buhay nila. So yan yung suffering. Okay, dahil sa kahinaan. Dahil sa kahinaan, okay, meron taong dumadanas ng suffering. Mahina siya. No? Pero dahil sa kondisyon niya na siya ay humble, okay, dahil mahina siya, lalong malakas ang dating ng biyaya sa kanya.
Sapagat sa panahon na ikaw ay mahina, diyan dumadating ang biyaya ng Panginoon. Sa panahon na iniisip mo na malakas ka, marami kang paraan, marami kang pwedeng gawin, no, hindi nyo ko kaya. Dahil meron kang pinagmamalaki sa buhay mo. Meron kang pupuntahan. Meron kang sasandalan. Meron kang pera. Meron kang kung ano sa buhay mo na iniisip mo. Okay, lahat ng yan, hahad lang yan sa biyaya ng Panginoon. Subalit kung ikaw ay mahina, Panginoon, tulungan mo ko, mahina ako. Diba? Diyan ang panahon na ang biyaya ng Panginoon dadating sa buhay natin. Kaya may mga panahon, may mga kapatid na nalulugmok. No, nalulugmok sila. Ito ay dahil hindi sila humawak sa biyaya ng Panginoon. No, nabuhay sila sa kanilang sarili mga pamamaraan. Diba? Dapat hindi ganun. Kung sa panahon ng pagsubok, okay, katulad ng sinabi noon, may mga pagmaltrato na nagiging dahilan upang tayo ay manghina, malugmok, pero hindi ka nag-react. Yan yung panahon na susuportahan ka ng biyaya ng Panginoon. Pagagalingin niya ang sugat mo, papagalingin niya ang sakit na naramdaman mo mula sa hindi makatarungang pagtrato ng kung sino man yan. Yun yung pinakamaganda. No, kaya dapat natututo tayo sa buhay natin. Parang sinasabi natin, ang sumuko ay talo. Kaya wag tayo susuko sa buhay natin. No, kung tayo ay nagdurusa, yan ay isang channel tungo sa biyaya ng Panginoon. Wala dapat magsabi na ayoko na. O ayoko na mabuhay, ayoko na ng church life, ayoko na ng service, ayoko na rin mag-pray, ayoko na lahat. Malulugmok ka pag ganyan. Kaya ang biyaya niya ay laging sapat sa atin sa lahat ng panahon o sitwasyon ng ating buhay. Amen. Salamat, Panginoon. Ang iyong biyaya ay sapat palagi sa amin sa anumang sitwasyon, anumang kapanahunan. Panginoon, merong biyaya para sa amin. Pinupuri ka namin. Nanawa palagi mo kaming turuan kung paano magpapakababa. Alisin mo, Panginoon, ang pagkapalalo sa buhay namin. Nais namin bumaling sa iyo at matuto mula sa iyo. Amen.